Dagis ng kawawang si Liza, isang estudyanteng nasa 17 taong gulang. Sinikmuraan siya ng lalaking pinagkakautangan ng kanyang nanay. Sugarol kasi ang nanay ni Liza kaya naman buon sila sa utang at pati siya ay nadadamay. Pare, tama na yan, babae yan. Awat pa ng kaibigan ng lalaki. Ngumisi pa si Liza. Yan lang bang kaya mo? Puy! Matapang na sinagot ni Liza ang lalaki at dinuraan pa sa mukha. Aba, talagang bastos ka ha? Isang hagupit na sampalang natamo ni Liza. Dahilan para pumutok ang labi ng kawawang dalaga. Siguro naman bayat ng nanay ko niyan. Kahit nangihina ay sumasagot pa rin si Liza. Lalo namang nagalit ang lalaki at kinaladkad si Liza sa lupa. Itinapon siya sa putik at pinagtatadyakan pa. Pare, tama na yan, may parating. Awat pa ng isa pang lalaki. Babalikan kita. Banta pa ng lalaki bago tuluyang iwanan si Liza. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naiwan naman si Liza na nangihina, namimilipit sa sakit ng katawan at putok ang labi. Nang may biglang napanaan ng sasakyan sa kanto ay nakita si Liza. Lula ng sasakyan na ito ay si Lito, isang bilyonaryo. Isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa na maraming hawak na kumpanya na nasa edad 25 taon. Manong, please stop the car. Utos ni Lito sa kanyang driver. Inihinto naman ng driver ang magarang sasakyan ni Lito. Please help her. Utos pa ni Lito sa kanyang mga tauhan na nakakonvoy sa kanilang likuran. Agad na binuhat ng mga tauhan ni Lito ang hinang-hinang katawan ni Liza. Dinala ni Lito si Liza sa kanyang kondo. Ayaw mo ba talagang pumunta ng ospital? Tanong ni Lito kay Liza habang ginagamot ang mga sugat ng kawawang dalaga. Hindi na. Okay na ako. Supladang tugon naman ni Liza na sinubukan tumayo ngunit napaigtad sa sobrang sakit ng sikmura. Namimilipit sa sakit si Liza. Hey! Aligaga namang umalalay si Lito. Okay ka lang ba talaga? Dadalhin na kita sa ospital. Natataranta pang sambit nito. Hindi. Tinulak ng bahagya ni Liza si Lito at naupo. Tumingin ito ng malamlam sa mga mata ng binata. Nagnakaw ako ng gamot dun sa ospital kaya hindi ako pwedeng magpakita doon. Pagkatapat ni Liza. What? Why'd you do that? Tanong naman ni Lito. May sakit ang kapatid ko nung araw na yon. As in walang-wala kami. Kaya ayun, napasubo ako kaysa naman mamatay ang kapatid ko. Di palakasan na lang ng loob. Nagnakaw ako ng mga gamot. Tapos may nakakita sa akin. Hinabol nila ako pero syempre, dahil mabilis akong tumakbo, hindi nila ako nahuli. Pero nakita nilang mukha ko sa CCTV. Napapatawa pang sambit ni Liza, ngunit hindi ito nakatingin kay Lito. Napayuko naman si Lito dahil naaawa siya sa sitwasyon ni Liza. Hindi man niya kilala ang kawawang dalaga ay ramdam niya may pinagdadaanan nito. Teka, kumain ka na ba? Pag-iiba ni Lito ng usapan. Umiling-iling si Liza. Saglit pa ito tumunog ang doorbell at dumating na palang pinadeliver na pagkain ni Lito. Paghahain ng binata ay abot hanggang langit ang ngiti ni Liza. Wow! Sobrang daming pagkain! Amazed na amazed si Liza at dala na rin ang gutom, walang pakialam si Liza sa iisipin ni Lito sa ginagawa niyang pagkain sa mga binili ng binata. Ikaw ba? Mual na tanong ni Liza kay Lito. Samantalang si Lito naman ay nanatiling nakatingin lamang sa dalaga habang nilalantakan ang mga nakahain. Sige lang, that's all for you. Nakangiting tugon naman ni Lito. Hoy, salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi ka siguro dumating kanina, ewan ko na lang.
Tsaka dito na rin sa mga pagkain. Halos mabulunan naman si Liza habang nagsasalita. Hindi naman maintindihan ni Lito ang sarili dahil imbes na magalit siya or mainis sa dalaga ay natuwa pa nga siyang pinagmamasan ng pagkain nito. Kahit kasi walang pakundangan ng pagkain ni Liza, habang nakataas pang isang tuhod ay ang cute-cute pa rin itong tingnan. Natural kasi ang kilos ni Liza, puro at walang halong arte. Pero kung sa kagandahan ay talagang angat naman ang dalaga. Ito lalo ang pumupukaw sa mga mata ni Lito. Ang mahahabang pilik mata ni Liza. Matangos ang ilong at maliit na labi. Perfect creation, ika nga. Idagdag pa ang makinis na balat nito at ang mahaba at itim na buhok. No worries, I just wanna make sure na okay ka na. You can have it all if you want. Tugon ni Lito. Talaga ba? Ang bait-bait mo naman. Aba, syempre gusto ko. Papasalubong ko kay nanay. Excited na sambit naman ni Liza. Sa pagkakasabik ng dalaga, ay nasagi niya isang kubyertos na nasa may gilid niya. Nakita ito ni Lito at sinubukang pulutin. Sa kanyang pagyuko ay kasabay din pagyuko ni Liza dahil kukunin din sana ng dalagang nalaglag ng kubyertos. Dahil dito ay nagtapat ang kanilang mga muka. Sobrang lapit, mata sa mata, at nagpapalitan ng bawat hininga. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Lito at ganoon din naman si Liza. Hanggang sa hindi na nila napigilan pa ang bawat sarili at naglapat ang kanilang mga labi. Lito touched Liza's face and moved closer to her while kissing each other passionately. Hanggang sa nangyari na nga hindi inaasahan. Kinabukasan, pagising ni Lito ay napabalikwas na lang siya sa kanyang pagbangon. Wala na si Liza. Ni isang bakas ay walang iniwan ang dalaga. Ano pa naman? Hindi ko malang natanong kahit pangalan niya. Sambit ni Lito sa kanyang sarili. Sinubukan ni Lito na hanapin si Liza. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya mahanap ang dalagang nakadaupang palad niya dahil ni pangalan nito ay hindi niya nakuha. Lumipas ang 7 taon. Malapit na palang engagement party mo. Sambit ni Lito sa kanyang pamangkin na si EJ bago niya pinalo ang golf ball. Nasa golf course silang dalawa na madalas silang tambayan. Si Lito ang nagmamay-ari nito. Yes bro, and you have to be there, okay? Tugon naman ni EJ. Hindi na sanay na tumawag ng tito si EJ kay Lito dahil halos magkadikit lang naman ang edad nila. 3 taon lang ahead ni Lito kay EJ. Ayaw din naman ni Lito na tawagan siya ng binata na tito pero lahat ng taong nakakakilala sa kanilang dalawa ay alam na magtiyuhin sila. I'm actually not sure. Meron akong business trip with the investors para dun sa new projects natin. Sabit ni Lito. Na kahit wag na magtuloy ang project na yan, ako. Tumatawang tugon naman ni EJ, ngunit seryoso ito sa sinabi. Crazy. Natatawang sabit naman ni Lito. Sobrang dikit ng dalawa sa isa't isa. As in, sobrang close kahit ng mga bata pa sila. Madalasan talaga sa US si EJ kaya naman may mga bagay din silang hindi na pag-uusapan. Tulad ng mga nangyayari sa mga buhay-buhay nila. Kagaya ng pagpapakasal ni EJ sa kanyang long-term girlfriend. Ang madalas lamang nilang napag-uusapan ay, as usual, business. Si EJ ay isa rin sa mga sikat na business tycoon sa bansa. Kahilera niya ang tiyuhin si Lito sa mga successful billionaire sa industriya. Pero sa palakihan ng yaman at mga ari-arian, ay si Lito ang nangunguna sa kanila. Dumating na nga ang araw ng engagement party ni EJ. Hello? Tinawagan ni EJ si Lito na wala pa sa event. Oh! Agad naman sinagot ni Lito ang tawag ng pamangkin. Kalalabas ko pala ng airport, dyan ako dediretso. Tugon pa ni Lito. Okay, see you then. Sabit naman ni EJ sabay off ng tawag. Nagsimula na nga ang event habang nasa biyahe si Lito. At dahil malapit lang din naman ang airport sa venue ng engagement party ni EJ, ay nasaktuhan pa ni Lito ang pagpapakilala ng kanyang pamangkin sa magiging asawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Lito nang tumambad sa unahan ng mukha ng babaeng halos 7 taon niya nang hinahanap. Ladies and gentlemen, let me introduce to you my future wife and my future behalf. Liza Cuangco. Sabit ni EJ habang nakahawak sa bewang ni Liza.
Si Liza na mas lalong gumanda sa kanyang glowing up. Hindi naman makapaniwala si Lito na ang sikat na modelong kasintahan ni EJ at ang babaeng nakadaupang palad noon ay iisa. Halos hindi naman makagalaw si Lito sa kanyang kinatatayuan. Tila nais siyang maglaho. Parang ayaw niya nang makaharap ang dalawang magkasintahan dahil hindi niya alam kung papaano ang kanyang mararamdaman na ang babaeng matagal niya nang hinahanap ay fiancé pala ng kanyang sariling pamangkin. What a small world. Akmang tatalikod na sana si Lito upang lumabas ng venue ngunit nakita pala siya ni EJ. Oh, saan pupunta ang best man ko? Nagsisimula pa lang ang party bro. Sabit naman ni EJ sa microphone. Pinagtinginan tuloy ng mga bisita si Lito. Naroon pa naman ang mga pamilya nila at mga kasama sa business world. Hindi naman siya napansin ni Liza dahil kausap nito ang MC. Ngumiti si Lito at patay mali siya na sumibat papuntang banyo. Liza? Liza palang pangalan niya. Ang tagal ng panahon kitang hinanap. Ngunit bakit sa ganitong sitwasyon pa kita muling nakita? Sabit ni Lito sa kanyang isip habang nakatitig sa salamin. Sa kanyang paglabas ng banyo ay hindi niya inaasahang makasalubong sa hallway si Liza. Nagtama ang kanilang mga matang nangungusap. Ngunit nagulat siya nang umiwas sa mga mata ni Liza na tila hindi siya nakilala. Bakit siya umiiwas? Hindi niya ba ako naaalala? Tanong ni Lito sa kanyang isipan. Samantala, si Liza naman ay halos sumabog ang puso sa loob ng banyo dahil sa pagpapanggap na hindi niya nakikilala ang taong pinag-alayan niya ng sarili. 7 taon na ang nakakalipas. Siya nga, hindi ako nagkakamali. Pero bakit andito siya sa engagement party namin? Nangingilid ang mga luha ni Liza na tinatanong ang sarili sa kanyang isip lang din. Lumabas na ng banyo si Liza at nakita niyang nasa iisang table na si Lito at ang fiancé ni EJ. Paglapit ni Liza ay malambing na humawak sa kanyang bewang ang nobyong si EJ. Come here, sweetheart. Where have you been? Malambing na tanong ni EJ. Sa washroom lang. Tago naman ni Liza na umiwas sa mga tingin kay Lito. Alright, by the way, I want you to meet my uncle Lito. Pero hindi ko siya actually tinatawag na tito or uncle ha. Sanay naman kasi kami sa isa't isa ng ganon, so masanay ka na din sa amin. Sabit pa ni EJ na may pagtawa pa ng malakas. Tumingin naman si Liza kay Lito ng mata sa mata. Pinaparamdam niya dito na hindi niya talaga kilala ang binata. Bro, si Liza, ang magiging asawa ko. Dagdag pa ni EJ. It's a pleasure meeting you, Lisa. Sabit ni Lito na nakahayag ang kamay upang makipag-handshake kay Liza. It's nice meeting you two here. Tugo naman ni Liza na pinanindigan na hindi niya kilala si Lito. Tinanggap ni Liza ang kamay ni Lito at lumiti ng bahagya dito. Hanggang sa matapos ang event, ay nadadala ni Liza ang sarili na umiwas sa mga tingin ni Lito at maiparamdam sa binata na wala silang naging nakaraan. At dahil dito ay hinayaan na muna ni Lito si Liza at maaga na lamang siyang umuwi. Agad na nagpa-background check si Lito sa kung paanong nakilala ni EJ si Liza. Pumasok po si Miss Liza sa isang bar noon 6 years ago. Tapos nakilala niya po ang pamangkin niya sir na si Sir EJ. Since then, hindi na siya tinantana ni Sir EJ. Kinuha po ni Sir EJ si Miss Liza sa bar at tinulungang makabawing muli. Naging sikat po na modelo si Miss Liza sa tulong din po ni Sir EJ. Hanggang sa tumagal na rin ang kanilang relasyon at ngayon po ikakasal na sila. Report ng magaling na detective na hinire ni Lito. Napaisip si Lito. Nakaramdam siya ng awa sa dalaga. Kung alam lamang niya ang tunay na kalagayan ng buhay nito, ay hindi na sana niya pinakawalan pa si Liza noong araw na yon. Tila nakaramdam naman ng pagsisisi at panghihinayang si Lito. Ngunit isinantabi niya rin iyon dahil pamangkin naman niya ang magiging asawa nito. Panatag si Lito na maayos ang magiging buhay ni Liza. Ngunit yon ang buong akala ni Lito. Bakit hindi ka na naman daw umattend ng photoshoot mo last week? Galit na tanong ni EJ kay Liza habang hawak ang mahigpit ang pisngi ng dalaga. EJ, ano ba? Nasasaktan ako! Pagpalag ni Liza. Init siya patapon ni EJ ang mukha ni Liza kaya naman napaupo ito sa couch.
Nagpaalam naman ako sa manager ko eh. Eh anong gagawin ko kung masakit yung tiyan ko? Reklamo pa ni Liza. Tumigil ka nga, ang dami mong sinasabi. Remember this, Liza. Without me, hindi ka makakarating dyan sa kasikatan mo. Tapos ngayon nag-iinarte ka. Paimportante ka na. Sa oras na bumaba yung talent fee nila sa'yo, alam mo na magiging parusa mo. Galit na banta ni Lito kay Liza. Ang pag-aakala ni Lito na maayos na buhay ni Liza kasama ni EJ ay kabaligtaran pala. Pinasikat ni EJ si Liza dahil namomoresyento ito sa kinikita ng dalaga. 70% ang kay EJ at 30% naman ang kay Liza. Kaya naman luging-lugi ang dalaga. Nagpasya na rin si EJ na pakasalan si Liza dahil mas malalaking brands ang gustong kuhanin ng dalaga. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Liza. Hindi siya masaya sa relasyong meron sila ngayon ni EJ. Wala siyang magawa at kailangan niya magpanggap na okay sila sa harap ng mga tao, lalo na sa media. Ngunit ang katotohanan ay pera lamang ang nais sa kanya ng nobyo at wala naman talaga itong pagmamahal kay Liza. Matagal niya nang nais hiwalayan ng nobyo nang lumabas ang ugali nito, ngunit palagi siyang sinusumbatan at tinatakot na ikakalat ni EJ ang kanyang nakaraan na isa siyang prostitute at may isa siyang anak. Yes, may anak sa pagkadalaga si Liza at ang batang yon ay bunga ng nangyari sa kanila ni Lito noon. Ito ang tanging lihim ni Liza na si EJ lamang ang nakakaalam. Sa ibang lugar nakatira ang bata at may nag-aalaga dito. Pero si Liza pa rin naman ang sumusuporta sa anak niya at kuminsan ay binibisita niya rin ang bata. Sobrang confidential ng pagkatao ng anak ni Liza dahil hindi ito nadiskubre ni Lito. Where have you been? Galit na tanong ni EJ kay Liza dahil hindi na naman niya naabutan ang nobya sa mansyon. Kay Didi, tugon ni Liza. Dumalaw ka na naman sa anak mo? Napapadalas naman yata ang pagpunta mo doon. Ang OA mo naman yata sa part na yan, ha? Singhal pa ni EJ. Sino pong pinupuntahan ko? Natural lang, anak ko yun, EJ. Talaga magpapaka-OA ako. Sagot naman ni Liza. Isang malakas na sampal naman ay binigay ni EJ. Ang tapang mo, ah. Anong pinagmamalaki mo? Ha? Hinatak ni EJ ang braso ni Liza at nanggigigil na hinawakan ito. Aray, EJ, ano ba nasasaktan ako? Sabit naman ni Liza. Bakit? Kaya mo na bang sarili mo kapag may nakakita sa'yo at sa anak mo? Paano kung may paparazzi na makasunod sa'yo? Kaya mo ba? Kung ako na lang kaya maglabas sa baho mo, no? Kakayanin mo ba? Galit na singhal ni EJ. Hindi na makasagot pa si Liza at tanging mga luha na lamang niya ang kanyang naitutugon. Saglit pa ay tinulak siya ni EJ. Mag-ayos ka. Sumama ka sa meeting ko. Kalmadong utos pa ni EJ sa nobya. Ang inaakalang meeting na gaganapin sa opisina ay kinagulat ni Liza dahil sa isang restaurant sila nagpunta. Mas pinabilis pa ang kabog ng kanyang dibdib nang makitang si Lito pala ang ka-meet up ni EJ. Pare! Sabay na bati ni EJ at Lito sa isa't isa. Ngumiti naman si Lito kay Liza at umiwas naman ito ng tingin. Pinag-usapan nila ang tungkol sa bagong project. Nang may biglang tumawag kay EJ, Bro, take ko lang tong call na to, ha? Nagpaalam si EJ. Pag-alis ni EJ ng mesa ay natigilan ng dalawa. Binalot sila ng katahimikan. Walang gustong magsalita. Hinuhuli ni Lito ang mga mata ni Liza ngunit sadyang malikot ito. Dahil sa walang nagsasalita sa kanilang dalawa, ay hindi naman sinasadyang matitigan ni Lito ang bawat parte ng katawan ni Liza. Hanggang sa nakita ni Lito ang pasa sa braso ni Liza. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman napigilan ni Lito na hindi magtanong. Naaligaga naman si Liza dahil ramdam niyang may tono ang pagtatanong ni Lito. Ha? Bakit? Pagtataka ni Liza. Anong nangyari dyan sa braso mo? Madiing tanong ni Lito. Agad namang hinaplos ni Liza ang kanyang braso. Eto? Nabunggo lang ako kahapon sa may kanto ng mesa ko. Palusot ni Liza.
Liza. May laman ang pagsambit ni Lito sa pangalan ni Liza. Tumingin lamang ng malalam si Liza sa binata. Sinasaktan ka ba ni EJ? Muling tanong ni Lito dito. Kumunot ang noon ni Liza. Ano bang pinagsasasabi mo? At saka close ba tayo? Ni hindi nga kita kilala eh. Nakikipag-usap lang ako sa'yo kasi tito ka ni EJ. Kaya pwede ba? Huwag mo akong tatanungin ng walang kwentang bagay. Mataray na tugon naman ni Liza sabay irap. Ngumisi naman si Lito na may sasabihin pa sana. Kaso, ay bigla namang dumating si EJ na mabuti na lamang ay busy pa sa kanyang cellphone kaya hindi nakita ang akto sa senaryo ni Lito at Liza. Okay, nag-order na ba kayo? Tanang pa ni EJ. Umiling lang si Lito. Order na tayo bro, nagugutom na ako eh. Yaya pa ni EJ sabay tawag sa waiter. Pag-uwi ni Lito pagkatapos ng meeting nila ni EJ ay hindi siya mapakali. Nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Liza. Ang pagiging kampante niya ay nawala sa pagkakalang maayos ang lagay ni Liza sa kanyang pamangkin na si EJ. Kaya naman nag-isip ng paraan si Lito kung paano siyang mapapalapit kay Liza. Bagamat nagpapanggap ito na hindi siya kilala. Kapag nga naman ang tadhana ang kumilos, tunay namang mapaglaro. Nagkataon kasing may business trip si EJ sa bansang Amerika. Kaya naman nakiusap ito kay Lito na tingnan muna at bantayan si Liza. Magkasama si Lito at Liza na hinatid si EJ sa airport. At nang nakalipad ng eroplanong sinasakyan ni EJ, ay nagmaldita na si Liza. Where are you going? Tanong ni Lito kay Liza na akala mo'y walang kasama na bigla na lamang umalis. Hindi naman tumutugon si Liza at dire-diretso lamang sa paglalakad na tila walang naririnig. Sa inis ni Lito ay hinabol niya ang kamay ni Liza. You can't go anywhere, sabay tayong babalik. Sabit ni Lito. Tumitig naman si Liza sa kanya sabay tingin sa kamay ni Lito na nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Liza. I'm sorry. Tumikim si Lito sabay bitaw sa kamay ni Liza. Pupunta lang ako sa banyo. Hindi ba pwede? Maldita ang sagot naman ni Liza sabay irap kay Lito. Hindi naman nagsalita si Lito at nagbuntong hininga na lamang. Sa sasakyan naghintay si Lito at maya-maya pa ay bumalik na si Liza. Babalik na ba tayo? Tanong niya sa dalaga na nakaupo sa likuran ng driver's seat. Ano pa nga ba? Supladang tugon naman ni Liza. Hindi na nagsalita pa si Lito at nagsimula na siyang mag-drive. Habang nasa biyahe ay nagtaka si Liza dahil biglang pumarada si Lito. Pagsilip ni Liza sa bintana ay nasa isang mamahaling restaurant sila. Kakain ka ba? Nagugutom na ako eh. Gusto kong kumain. Sabit ni Lito. Hindi naman sumasagot si Liza. Sa halip ay naghalukip-kip pa ito ng braso. Nagkibit-balikat na lamang si Lito at dire-diretsong bumaba ng sasakyan. Naiwan naman si Liza na mag-isa. Makalipas ang halos 10 minuto ay bumalik na si Lito. Here? Iniabot kay Liza ang pagkain na tinake out niya para sa dalaga. Nabigla naman si Liza ngunit dahil nakakaramdam na rin siya ng gutom ay tinanggap na rin niya ang ibinigay na pagkain ni Lito at nang buksan niya ang laman ng supot ay hindi maiwasan ni Liza na hindi mapangiti. Paborito niya kasi yung pagkain ang in-order ni Lito. Ang pagkain na inihain ni Lito sa kanya way back 7 years ago. Nang mga panahon yun kasi, ang kauna-unahang pagkakataon na natikman niya ang pagkain yon at simula noon ay naging paborito na ito ni Liza. Nakatingin naman si Lito sa may salamin at pinagmamastan si Liza. Thank you. Tipid na sabit ni Liza at nagsimula na itong kumain. Pagkatapos kumain ni Liza ay nagsimula na silang bumiyahe. Nagtaka pa nga si Liza dahil sa kumpanya sila dumiretso. Bakit mo ko dito dinala? May inis pa sa tono ng pananalita ni Liza. Meron lang akong meeting today tapos iuuwi na kita. Tugon naman ni Lito at bumaba na ng sasakyan. Naiinis namang bumaba na rin ng sasakyan si Liza. You can't do this to me. Sabit ni Liza sabay bagsak sa pinto ng sasakyan. Ang sabi ni EJ, tingnan mo lang ako. Pero hindi mo ako alalay na isasama mo ako kung saan-saan ano?
Dagdag pa na singhal ni Liza. You forgot the word bantayan. So paano kita mababantayan kung nandito ako at iuuwi kita sa inyo? Sinabi ko naman 'di ba mabilis lang to? After my appointment, uuwi na rin kita. You can stay in the lobby, okay? Sabit ni Lito sabay tingin sa kanyang relo at ang madali nang pumunta sa kanyang office. Habang nasa meeting si Lito ay walang ibang pumapasok sa isip niya kung hindi si Liza. Hindi niya alam kung paanong i-approach ang dalaga tungkol sa nakaraan nila dahil pinaparamdam talaga sa kanya ni Liza na hindi siya kilala nito. Nais niya ring malaman ang nangyari sa likod ng mga pasang nakikita niya dito. Natapos na ang mga meeting si Lito at nagmamadali na siyang pumunta ng lobby para hanapin si Liza. Ngunit ni anino ng dalaga ay wala siyang makita. Guard, nakita niyo ba si Liza? Tanong ni Lito sa kanilang gwardya. Opo, umalis po siya sir kanina eh. May sumundo pong puting sasakyan? Tugon naman ng gwardya. Okay, thank you. Sabit naman ni Lito. At nagmamadali nang bumalik ng parking lot upang kunin ang kanyang sasakyan. Nagmamadali namang pumunta si Lito sa mansyon ni EJ ngunit pagdating niya doon ay wala rin si Liza. Maging ang mga katulong ay hindi alam kung saan ito nagpunta. Napaisip tuloy si Lito. Bigla siyang na-stress. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip niya. Hindi kaya natakasan na naman ako ni Liza? Tinakbuhan na naman ba ako? Saan ka na naman ba nagpunta? Bakit bang ilap-ilap mo sa akin? Sambit ni Lito sa kanyang isipan habang hinihilamos ang kamay sa kanyang mukha. Saglit pa ay may tinig siyang narinig. You're here. Sambit ni Liza nakakarating lamang. Sa taranta ni Lito ay nasinghalan niya si Liza. No wonder kaya ka nasasaktan ni EJ dahil ganito ang ginagawa mo. Diretsong sabit ni Lito. Natigilan naman si Liza na pilit iniintindi ang pinupunto ni Lito. Anong sinabi mo? Naiinis sa tanong naman ni Liza. Yung mga pasamo. Hindi ba si EJ yung may gawa nun? At hindi na ako nagtataka kung bakit kanya nasasaktan. Dahil nagloloko ka. Sabit pa ni Lito. Isang hagupit na sampal ang ginawa ni Liza. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam. Nangingilid na mga luha ni Liza. Alin ang wala kong alam, Liza? Ang kung paano ko magpanggap na hindi mo ako kilala? Kung bakit ka umalis nung araw na yon? Hindi na napigilan ni Lito ang manumbat. Umiling-iling lang si Liza. Ano, Liza? Hindi ka makapagsalita? Bakit hindi mo sabihin ngayon kung ano nangyari sa'yo? Bakit kailangan mo akong iwasan, ha? Hindi pa rin tumitigil si Lito. Lumapit ng bahagya si Liza kay Lito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Oras na malaman ni EJ ang pag-i-interrogate mo sa akin, alam mong hindi niya ito magugustuhan. Mata sa matang sabit ni Liza, sabay lumakad palayo kay Lito. Naiwan naman si Lito na natauhan na at napakagatlabi sa kanyang mga nasabi. Pagpasok ng sasakyan ni Lito ay hindi niya napigilan na hampas-hampasin ang manibela. Bakit mo ginawa yun? Ang tanga-tanga mo, hindi ka nag-iisip. Naiinis na kinakausap ni Lito ang kanyang sarili. Samantala, si Liza naman ay naiwang umiiyak. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko ngayon dito. Hindi mo alam ang mga naging sakripisyo ko. Bakit ka pa ba bumalik? Bakit ka pa nagpakita? Nahihirapan ako. Pero wala akong magawa kasi gugulo lang. At pareho tayong mapapahamak. Hindi mo alam kung anong iniingatan ko para sa reputasyon na to. At para na rin sa pangalan mo. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko sa tuwing nandito ka malapit sa akin at naririnig ang boses mo. Naroon pa rin ang kaba kapag nararamdaman ko ang presensya mo. Ikaw na unang hawak ko. Hindi kita makakalimutan. Lalo pat nabuo ang ating naging minsan. Sabit ni Liza sa kanyang sarili habang patuloy na dumadaloy ang mga luha.
Simula nga ng araw na yon na hindi na muna nagparamdam si Lito kay Liza. Sobra siyang nahihiya sa ginawa niya sa dalaga. Wala siyang karapatan na gawin kay Liza yon dahil una sa lahat, hindi niya kilala si Liza. Dahil isang gabi lamang ang umikot sa pagitan nilang dalawa. At pagkatapos nun, ay wala na. Mas pinili din naman ni Liza ang manahimik na lamang. Photoshoots, rehearsals, at halos araw-araw na dinadalaw ang kanyang anak na si Lily. Ito na ang naging routine ni Liza habang nasa business trip pa si EJ. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas at pananahimik, ay tadhana na nga mismo ang gumagawa ng paraan upang pagtagpuin si Liza at Lito. I want you to attend that show in London. Utos ni EJ habang nag-uusap sila ni Liza through FaceTime. Sure ka ba kahit wala ka dito? Tanong ni Liza. Oo naman, I'll be fine with that. Besides, sinabi ko rin naman kay Lito, he will come with you. Tugon ni EJ. What? Nagulat naman si Liza. Oh, bakit parang ayaw mo? Bakit may bala ka bang gawing kalokohan? Sa ayaw at sa gusto mo, sasamahan ka ni Lito. And that's final. Sabay off pa ni EJ sa FaceTime nila. Napabuntong hininga na lang si Liza. Dumating na ang araw ng flight ni Liza at Lito. Pagdating ni Liza sa airport ay naroon na rin ang binata. May kasama din silang mga production crews and staff. Private plane ang sasakyan nila. Sir Lito, bati ng manager ni Liza. Hi! Bumati din si Lito habang papalapit kay Liza. Bumilis naman ng tibok ng puso ni Liza dahil papalapit na ng papalapit ang binata. Sobrang lapit na. Ngunit nilampasan siya nito at tila hindi siya nakikita. Napahiya pa si Liza sa kanyang sarili at napakagatlabi. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngunit parang naaapektuhan siya sa ginawa ng binata. Habang nasa himpapawid sila ay hindi naman makatulog si Liza. Nababalisa siya. Lumingalinga siya upang makita kung anong ginagawa ng mga kasama. Napatingin siya kay Lito na ang sarap ng tulog sa upuan nito. Nasa likuran niya lamang pala ito nakaupo. Nagbuntong hininga naman si Liza. Naiinip siya. Maya-maya pa ay nag-announce ang captain ng eroplano na may layover pala sila sa Paris. Which is hindi pala aware si Liza. Pagbaba ng eroplano ay hindi na maipintang mukha ni Liza. Hey Miss Liza, I just want to apologize kung hindi ka na-inform sa layover natin here in Paris. Nabanggit kasi ni Sir EJ na much better na wag sabihin sa'yo. Pero hindi ako komportable na hindi mag-explain eh. Kasi alam ko magtataka ka. Kaya sorry talaga. Sobrang paghingi ng pansensya ng manager ni Liza sa kanya. Pinipilit naman ni Liza na umite kahit sa loob-loob niya ay inis na siya. Ay ano pa bang magagawa ko nandito na tayo? At saka ano pa bang gagawin natin dito? Tanong naman ni Liza. May imi-meet up lang po ako dito na client tsaka it's part of the contract na dumaan tayo dito sa Paris para makapag-enjoy muna tayo bago magpunta ng event. Paliwanag naman ng manager niya. And how about the accommodation? I mean, saan tayo magsistay? Tanong pa ni Liza. Oh, about that, no worries, Miss Liza. Sila nang bahala sa atin. Tugon pa ulit ang manager niya. Isang grand deluxe apartment ang kanilang pinaglalagian habang nasa Paris sila. Pumili na si Liza ng kanyang sariling kwarto. Maganda ang nakuha niyang kwarto dahil may sarili itong beranda. Habang chinecheck niya ang buong kwarto ay bigla namang tumawag si EJ sa kanya. Hello, love? Sabi ni EJ sa kabilang linya. Oh, kamusta ka dyan? May layover pala kami here in London. Bakit hindi mo naman sinabi? Sabit ni Liza. Kung sasabihin ko ba, tutuloy ka pa? Hindi ba hindi? Tugon naman ni EJ. Habang abala si Liza sa pakikipag-usap kay EJ sa telepono, ay bigla namang pumasok si Lito sa loob ng kwarto niya. At dahil nakasarado ang bubog na pinto ng beranda, ay hindi naman narinig ni Lito na may iba palang tao sa loob ng kwarto na iyon. Pinatay din kasi ni Liza ang ilaw nang pumunta siya sa beranda. At dahil antok na antok pa ay diretso higa si Lito sa kama. Nakatulog na kaagad ito
na may pasak sa tenga na earpods at naririnig ang music. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Liza sa beranda dahil tapos na ang pag-uusap nila ni EJ. Tinamad na si Liza na buksan ang ilaw at tanging ilaw na lang na nanggagaling sa kanyang cellphone ang gamit niyang liwanag. Dumiretso higa na rin si Liza sa malaking kama ng kwartong yon. Hindi niya alintana ang katabing si Lito na halos isang dangkal lamang ang pagitan sa kanya. Papikit na sana si Liza dahil pabagsak na ang kanyang mga mata nang biglang dumantay sa kanyang dibdib ang kamay ni Lito. Nagdilat ang kanyang dalawang mata at inilawan ng cellphone ng kamay na nakahawak sa dibdib niya. Napasigaw si Liza at nagmadaling tumayo at binuksan ang ilaw. Napabalik ko naman si Lito mula sa pagkakahiga. "What the heck are you doing here?" Halos sabay na sambit ni Liza at Lito. Kinuha ni Liza ang unan at diretsyong pinaltok sa mukha ni Lito. "Anong ginagawa mo dito? Tapos nangihipo ka pa?" Inis na inis sa sambit ni Liza. "Ano nangihipong pinagsasasabi mo? Kwarto ko to, ha? Ikaw, anong ginagawa mo dito?" Binalik ni Lito ang tanong kay Liza. Sa galit ni Liza ay kumuha at tumuli ng unan at inihampas na naman kay Lito. "Falangya ka? Manya ka? Hindi mo alam na nanghipo ka?" Inisasambit ni Liza habang pinaghahampas si Lito ng unan. Uy, masakit yan. Ano ba yung pinagsasasabi mo?" Ilag naman ng ilag si Lito. Saglit pa ay kinakatok na sila ng manager ni Liza. Huminto naman si Liza sa paghahampas ng unan kay Lito. Inayos niya ang kanyang sarili at dinilata ng mga mata ang binata. Agad na pinagbuksan ng pinto ni Liza ang kanyang manager. "Hi, pwedeng pumasok?" Sabi ng manager. Sure." Nakangiting tugon naman ni Liza sabay binuksan ng malawak ang pinto. Nagulat naman ng bahagya ang manager dahil nakita niya si Lito na kasama si Liza sa loob ng kwarto. Since nandito lang naman si Sir Lito, okay lang ba na mag-share na lang muna kayo ng room for the meantime?" Sambit ng manager. "What?" Sabay sambit ni Lito at Liza. No. Hindi, ayoko." Tugon ni Liza. "No way!" Tugon din ni Lito. Ganito kasi yun eh. Occupied na yung apartment. Yung iba nga nasa sala sa sila matutulog eh. Wala na rin kasing available na room. Nagpapahanap nga ako ng ibang hotel na pwede natin kunin pero malalayo. At hindi pwedeng malayo yung mga staffs natin. Paliwanag ng manager. Natigilan si Lito at Liza. "Huwag kayong mag-alala. 1 week lang naman tayo eh." Dagdag pa nito. 1 week? Sabay namang sambit ni Liza at Lito. Wala na nga nagawa si Lito at Liza. Sila ang nag-share ng room. "Dito ako. Doon ka." Tinuturo pa ni Liza ang sofa bed na naroon sa sulok. "Okay, madali naman akong kausap eh." Sambit ni Lito. Nag-ayos na si Lito ng mga gamit niya at hindi maiwasan ni Liza na hindi mapatingin sa ginagawa ni Lito. Nahuli ni Lito si Liza na nakatingin sa ginagawa niya dahil napatingin ito sa salamin. Nagtama ang kanilang mga mata. Napahiya naman si Liza at patay mali siya na yumuko. Awkward. Sabay-sabay silang kumain ng dinner at biglang nagyakaga na lumabas. Ngunit si Liza ay mas piniling magstay na lang sa apartment. "Sure ka ba, Miss Liza, na hindi ka sasama?" Tanong ng manager ni Liza. Umiling-iling lang si Liza. Wala namang reaksyon si Lito. Sumulya pa si Liza dito at wala man lang siyang makitang ekspresyon sa mukha ng binata. Pagkatapos kumain ay nagsialisa na sila. Naiwan talaga si Liza sa apartment na mag-isa. Gumala sila dito kasama ang mga staff and crews. Sa kalagitnaan ng kanilang pamamasyal ay biglang nag-shutdown ang lahat ng mga ilaw sa paligid. Nagsigawan ng mga tao. Binuksan nila ang mga flashlight ng cellphone nila upang magsilbing liwanag sa kanilang daraanan. Hindi na napakali si Lito. Naiisip niya si Liza. Kaya naman hindi na siya nagpaalam sa mga kasama at nagmadali nang pumunta ng apartment. At nang makarating siya ng apartment ay nagmamadali naman siyang binuksan ang main door. "Liza? Where are you?" "Liza?" Nag-aalalang tawag ni Lito.
Dumiretso na siya sa kanilang kwarto at naabutan niya si Liza sa may beranda. Lito! Nagulat na lamang si Lito dahil sinalubong siya ng dalaga at niyakap ng mahigpit. Niyakap naman ito pabalik na si Liza. Natakot ako. Mabuti na lahat nandito ka na, please. Huwag mo kong iwan. Naiiyak na sabit ni Liza. Ramdam na ramdam ni Lito na nangangatog ang katawan ni Liza. Takot na takot nga ang dalaga na akala mo'y batang naghahanap ng kalinga. Saglit pa ay natauhan si Liza na nakayakap siya kay Lito. Mabilis siyang kumala sa pagkakayakap ng binata. Ngunit hindi na kayang magpigil ni Lito. Hinablot niya ang 2 pisngi ni Liza at siniil ng halik ang dalaga. Lito gave her a hard kiss. As this handsome man pressed himself against Liza, she didn't reject him. She wrapped her arms around him. His hands moved first and without concern for any possible awkwardness. Ang tagal kitang hinanap. Bulong ni Lito na ngayon ay alam niyang hindi na makatanggi si Liza tungkol sa naging nakaraan nila. Tila nasa ilalim ng mahika si Liza na nababaliw sa bawat paghawak ni Lito. Dahan-dahang hiniga ni Lito si Liza sa kama at nangyayari ang hindi muling inaasahan katulad ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Good morning. Bati ni Lito kay Liza. Napabalikwas naman si Liza sa higaan dahil nagulat siya at nakatangod sa kanya si Lito. Nakatulog pala siya kagabi dahil sa pagod. Sa pagkasabik nila sa isa't isa ay sinulit nila ang isang gabing pagsasalo. Anong ginagawa mo dyan? Hindi naman makatingin si Liza sa mga mata ni Lito dahil naiilang at nahihiya siya. Dahan-dahang gumapang si Lito sa kama at itinapat ang mukha kay Liza. Binabantayan kita. Baka kasi takasan mo na naman ako eh. Liza? Sambit ni Lito na nakatitig sa mga mata ni Liza. Yumuko si Liza at kinutkot ang kanyang kuko. I'm sorry. Biglang banggit nito. Kumunot naman ang noon ni Lito. Para saan? Bakit ka nagsosorry? Tanong ni Lito. Tumingin si Liza sa mga mata nito. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo ang totoo. Naaalala kita. Natandang-tanda ko pa lahat ng mga nangyari sa atin noon. Makakalimutan ba naman kita eh? Ikaw na nagsakip sa buhay ko. Sabit ni Liza. Tinitigan naman ni Lito ang mga mata at labi ni Liza at akmang hahalikan muli. Ngunit nung pumikit si Liza ay biglang umiwas ito. Agad na tumayo ito mula sa kama. Malito. Mali. Sabit pa ni Liza at dumiretso na ng banyo. Lumabas na lang si Lito ng kwarto at hinayaan na muna si Liza. Pagbalik ni Lito ng kwarto ay mag-isa na lamang siya dito. Wala na mga gamit ni Liza. Sinubukan niya magtanong sa manager nito ngunit nagkusa na itong masabi. Ay, Sir Lito, okay na po yung room ninyo. Solo na po kayo doon kasi si Miss Liza po nakakuha na ng solo na room. Katabi lang ng apartment natin. Sambit nito. Hindi naman nagsalita si Lito. Umiwas si Liza simula nang may nangyari sa kanila. At dahil dito ay lalo pang nagulo ang utak ni Lito. Kaya naman gumawa siya ng paraan para makorner si Liza. Pagpasok ni Liza ng kanyang unit ay laking gulat niya dahil naroon din si Lito. Anong ginagawa mo dito? Nangangambang tanong ni Liza. Liza, please let's talk. Sambit ni Lito. Lito, no. Tatawag sa akin mamaya si EJ. You can't be here. Sambit ni Liza. Liza, nahihirapan ako. Palagi ka nasa isip ko. Kung alam mo lang kung gaano kita katagal na hinanap. Pero kahit na anong gawin ko, hindi kita makita kasi ultimo pangalan mo, hindi mo sinabi sa akin. Hindi na napigilan pa ni Lito na maglabas ng hinanakit. Lito, tama na. Tumigil ka na, please. Wala na magagawa yung mga confessions mo. May sarili na akong buhay ngayon. Ikakasal na ako. Singhal ni Liza. Alam ko napipilitan ka lang dahil ano?
Siyang sumagip sa'yo ng mga panahong sobrang baba ng lipad mo? Sabit ni Lito habang gigil na gigil ang hawak sa dalawang braso ni Liza. Isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ni Liza. Wala kang karapatan na husgahan ako, Lito. At oo, tama ka. Kahit anong mangyari, si EJ pa rin ang pakakasalan ko. Kasi si EJ yung nandyan ng mga panahon na wala akong masandalan. Si EJ ang sumagip sa akin. Siya ang nag-angat sa akin at kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito. Galit na sambit ni Liza, sabay umalpas sa pagkakahawak ni Lito at akmang tatalikuran pambinata. Kahit sinasaktan ka niya, masaya ka pa rin ba? Ramdam na ramdam ko kagabi, Liza, ang pagkasabik mo sa tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa'yo ng tamang tao. At alam kong hindi mo nararamdaman yon kay EJ. Garalgal naman ang boses na sambit ni Lito. Nananatiling nakatalikod si Liza at biglang bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita pa at diretso na lamang na lumabas ang kwarto niya at iniwasan si Lito. Kung alam mo lang, Lito. Kung alam mo lang na tama ka. Hirap na hirap ako. Pagod na pagod ako sa sitwasyon ko. Pero hindi ko alam kung paano ako sasagipin ng sarili ko. Ayaw na kitang madamay pa. Kaya okay na yung ganito. Sorry. Sorry. Sabit ni Liza sa kanyang isipan habang lumuluha. Tapos ang isang linggo na pagle-layover nila sa Paris, ay dumiretso na sila sa London para tapusin ang show ni Liza. Successful naman ang naging event at tulad ng napagkasundoan, nabantayan si Liza ay ginawa pa rin ni Lito hanggang sa makabalik na sila ng Pilipinas. Pero sa buong oras at mga araw na in-spend nila sa ibang bansa, ay hindi na talaga nakikipag-usap pa si Liza kay Lito. Nilingon nga ay hindi na ginagawa ni Liza. How's everything in London? Tanong ni EJ kay Liza na makauwi ito galing business trip. Okay naman. Tipid na tugon ni Liza. And how about Paris? Tanong pa din ni EJ. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili ngunit sobrang kaba ang kanyang nararamdaman. Tila may laman kasi ang mga tanong ni EJ. Love? Tawag pa ni EJ kay Liza. Saka pa napansin ni Liza na nakatulala pala siya sa hangin. Ha? Okay naman. Nakabukod naman ako ng kwarto. Mag-isa lang ako as in solo. Tugon ni Liza. What? I'm asking about how you spent your time in Paris. What about the rooms? What are you talking about? Natatawang sambit pa ni EJ. Ayun, okay naman. Hindi naman ako masyadong lumalabas. Nagstay lang ako sa room the whole time. Mabilis naman na nagpalusot si Liza. Lumapit naman ng bahagya si EJ kay Liza at dahan-dahang nilapit ang mukha niya sa mukha ng nobya. How about Lito? Biglang tanong ni EJ. Anong meron sa kanya? Kabadong tanong balik ni Liza. Umayos ang tayo si EJ at nilagay ang kanyang dalawang kamay sa loob ng bulsa ng pants. Kung okay bang pagbabantay niya sa'yo? Or sa ibang bagay ba siya nakatutok? Baka mamaya nakatakas ka na pala. Hindi pa niya alam, diba? Tugon ni EJ. Hindi na nakaimik pa si Liza. Hindi niya makapako ano ang nais ipabatid ng nobyo. Maya ba na ay nakangising umalis si EJ. Napalunok naman si Liza. Bakit parang may alam siya? May ibig sabihin bang bawat tanong at tingin niya? Sabit ni Liza sa kanyang sarili. May meet up na client si Lito sa isang restaurant at nauna na siya doon dahil ayaw na ayaw ni Lito na nalilate siya sa mga meetings niya. Habang naghihintay naman si Lito ay bigla niyang nakita si EJ na may pinagbubuksan ng pinto sa sasakyan. Inakala niyang kasama ni EJ si Liza ngunit laking gulat niya nang makita na ibang kasama ng pamangkin. Pumasok ang dalawa sa restaurant kung nasaan siya
at kitang-kita kung paanong pumulupot sa braso ni EJ ang babae. Ang pagdududa ni Lito ay nakumpirma nang humalik pa nga ang babae sa labi mismo ni EJ. Hindi na nagpakita si Lito kay EJ at sumempo na lumabas ng restaurant. Mr. Lee, let's meet in some other place. Tinawagan ni Lito ang kanyang client. Kinabukasan ay nagkasalubong si Lito at Liza sa kumpanya. Liza, sabit ni Lito. Patay mali siya si Liza na tumingin kay Lito at muli ay iniwasan ni Liza ang banata. Liza, we need to talk. Hinablot ni Lito ang kamay ni Liza. Tumingin naman si Liza sa kamay na hawak ni Lito, sabay hablot pabalik. Ano pa bang kailangan mo dito? Kasama ko si EJ at baka makita niya tayo. Gigil na pabulong na sambit ni Liza. Niloloko ka niya, Liza. Diretsong sabit ni Lito. Kumunot naman ang noon ni Liza. Kaya ka na ba talaga kadesperado, Lito? Naninira ka na lang ng pangalan para mabaling sa'yo yung atensyon? Tugon ni Liza. Sabay irap kay Lito at nilampasan na ito. Liza, you have to believe me. Pahabol pa ni Lito. Believe what? Sumulpot pa si EJ sa likuran nito. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Liza at Lito. Biglang kanabahan si Liza dahil hindi niya akalaing biglang susulpot si EJ. Iimik na sana si Lito. Oo, nakita ko nga. Nakita ko si Dakota Johnson sa Paris. Naniniwala na ako. Oo. Mabilis na palusot ni Liza. Kumunot naman ang noon ni Lito. Pero nakuha niya naman kaagad ang sinabi ni Liza. Well, yeah. It's good na naniniwala ka na. Yeah, finally you're believing me now. Tago naman ni Lito sa kanya sa sinabi ni Liza. Hindi naman nagsalita si EJ at nakamasid lamang sa dalawa. Masid na nagtataka, nagtatanong, at tila naghihinala. Love, shall we? Sabay akag ni Liza kay EJ. Tumangulang si EJ. See you around, bro. Sabit pa nito tinapik sa balikat si Lito. Simula ng araw na yon ay hindi na nagpupunta pa si Liza ng kumpanya. Sa mga TV shows na lamang nasisilayan ni Lito ang dalaga. Maging si EJ ay tila nag-iba ng timpla kay Lito. Hindi na siya masyadong kinakausap ng pamangkin. Sa kabila ng pag-iwas ni Liza ay hindi pa rin makampante si Lito. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, ngunit may tumutulak sa puso niya na matiyak kung anong kalagayan na ni Liza. Kaya naman minsan, kung hindi naman abala si Lito, ay sinusulyapan niya si Liza ng palihim. Hanggang sa may natuklasan siya dito. Manang, kompleto na po ba yung dadali natin? Tanong ni Liza sa kanyang kasambahay. Nag-aakot sila ng mga box sa sasakyan. May mga balloons din at cakes. Saan niya dadali ng mga cakes and balloons na yan? Tsaka, bakit bis na bis siya? Katanungan sa isip ni Lito. Saglit pa ay umandar na ang sasakyan. Agad naman itong sinundan ni Lito pero sinigurado niyang hindi siya mapapansin ng driver ni Liza. Medyo may kalayuan ang lugar na nilalakbay nila. At nagtataka pa nga si Lito kung anong gagawin ni Liza sa lugar na ito. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, ay huminto na ang sasakyan ni Liza sa isang simpleng bahay. Liblib ang lugar kaya walang kapitbahay. Doon ay ibinabanga ang dala nitong pagkain, balloons at cakes. Pagpasok ng sasakyan ni Liza sa loob ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Lito. Ipinarada ni Lito ang kanyang sasakyan sa tagong kanto. Bumaba agad si Lito at naghanap ng pwede niyang pasukan sa loob. Mabuti na lamang at mababa lamang ang bakuran ng bahay at doon ay lumiban si Lito. Sumilip siya sa bintana ng munting bahay at laking gulat ni Lito nang makitang sumalubong ang isang batang babae kay Liza. Happy birthday, anak! Sambit ni Liza na lalong nagpalakas ang kabog ng dibdib ni Lito. Thank you, Mommy! I'm so glad that you're here po! Tugon ng batang babae. Anak,
Mommy? Ibig sabihin, may anak si Liza sa pagkadalaga? Hindi ba kay EJ? Bakit nandito siya at parang tinatago? Mga katanungang muli sa isip ni Lito na hindi niya alam kung paano sasagutin. Isa lang ang pwede maging kasagutan sa tanong ni Lito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nararamdaman. Alam niyang may koneksyon sa kanya ang bata. Naghanap ng tiyempo si Lito na solo ang mag-ina dahil hindi siya maaaring makita ng mga tauhan ni EJ. Kaya naman na makita niyang solo ng mag-ina sa may hardin at wala ng mga bantay ay saka siya nagpakita kay Liza. Nanlaki naman ang mga mata ni Liza na makita si Lito sa kanyang premises. Dahan-dahan lumapit si Lito sa mag-ina at hindi niya na inalisan ng tingin ang batang babae. Anong ginagawa mo dito? May kaba sa boses ni Liza. Kamukhang kamukha ko siya. Anak ko ba siya? Imbes na sagutin ang tanong ni Liza, ay ibang tinanong ni Lito. Humarang si Liza kay Lily. Umalis ka na dito. Wala kang karapatang pumasok sa bahay ko. Trespassing ang ginagawa mo. Galit na sambit ni Liza. Mommy, siya po ba yung daddy ko? Tanong ni Lily na pilit na sinisilip si Lito. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Liza. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya kaya magsinungaling sa harapan ni Lily. Napaluha na rin si Lito. Lalo naman siya nagkaroon ng confidence na isiping anak nga niya si Lily. Dahil nakita niya ang cake na nakahain doon at ang number ng kandila ay 7. Anak ko nga siya. 7 taon na nakalipas. May sasabihin pa sana si Lito nang bigla namang tumayo mula sa kinauupuan si Lily at tumakbo papunta kay Lito. Daddy! Sabit ni Lily at sabik na yumakap kay Lito. Niyakap din siya ni Lito ng mahigpit at sobrang sarap sa pakiramdam niya na may lukso ng dugo sa batang yakap-yakap. Napahawak si Liza sa kanyang bibig dahil hindi niya na mapigilang mapahagulhol. Bumaha ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan kung gaanong kasaya si Lily na makita si Lito. Hindi niya maipagkakaila na si Lito nga ang tunay na ama ni Lily. Masaya po ako kasi tinupad ni Papa Jesus yung wish ko na makita ko po kayo ngayong birthday ko. Huwag niyo na po akong iiwan ulit, Daddy. Sabit ni Lily. Lalong napaiyak si Lito at Liza. Sumuliyap si Lito kay Liza bago tumugon sa bata. Hindi kita iiwan, anak. Nandito na si Daddy. Sabit ni Lito, sabay halik sa noo ni Lily. Nang mahimasmasan sila, ay saka nag-usap si Liza at Lito. Mahinahon silang nag-uusap dahil ayaw ipakita ni Liza kay Lily na nagtatalo sila. Naglalaro naman si Lily habang nag-uusap si Liza at Lito. Bakit kailangan mong ilihim? Tanong ni Lito. Dahil mali. Mabilis sa tago naman ni Liza. Mali ang alin? Ang sundin ang nilalaman ng puso mo? Sabit ni Lito. Ngumisi naman si Liza. Wala akong ibang hinihintay ngayon, kundi ang maikasal kami ni EJ para matahimik na ang buhay ko. Nangako si EJ na ilalabas na namin si Lily pagkatapos ng kasal namin. Sabit ni Liza. Ako ang ama ni Lily. Bakit ibibigay mong responsibilidad ko sa ibang tao? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na niloloko ka lang ni EJ? Pinipilit ni Lito na kumalma ngunit naiinis na ito. Lito, please. Maayos naman ako nakikipag-usap sa'yo At nakikiusap ako sa'yo. Nahiyaan mo na lang ang anak ko. Okay na kami. Please. Huwag mo na kaming guluhin pa. Sana ay sapat na sa'yo na nakilala ka ni Lily. Maging professional na lang tayo sa mga desisyon ng bawat isa. Pakiusap pa ni Liza, sabay hawak sa kamay ni Lito. Hinawi ni Lito ang kamay ni Liza.
Kung gusto mong magpaloko kay EJ at magpabulag-bulagan sa mga ginagawa niya sa'yo, bahala ka, Liza. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ako papayag na tanggalan mo ako ng karapatan sa sarili kong anak. Madiing sabit ni Lito at nagpaalam na kay Didi. Anak, Daddy needs to go for now, okay? But I promise, babalikan kita. Ha? Sabit ni Lito sabay halik at yakap kay Lily. Ni hindi niya nanilingon si Liza at dire-diretsong umalis. Sa parehong daan siya dumaan upang hindi magkita ng mga tauhan ni EJ. Pag uwi ni Liza ay wala si EJ sa mansyon. Tinawagan niya ang nobyo. Love? Sabit ni Liza. Yes? Bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Babae ang sumagot ng tawag gamit ang numero ni EJ. Are you Liza? Hindi pa nakontento at tinanong pa siya ng babae na tila ng aasarang tinig. Hello, are you there? May ipapasabi ka ba kay EJ? Kasi still asleep pa eh. Sabit pa ng babae sa malanding boses. Hindi na nga nagsalita pa si Liza, bagkos ay pinatay niya na ang tawag. Totoo pala sinasabi ni Dito na may babae nga si EJ. Niloloko pala talaga niya ako. Ang tanga-tanga ko naman para isipin na loyal siya sa akin. Naluluhang sabit ni Liza sa kanyang sarili. Hindi natulog si Liza kakahintay kay EJ. Kailangan niya nang tapusin ang relasyon nila. Hindi na dapat siya magpapakatanga kay EJ kaya naman nakaimpake na ang lahat ng mga gamit ni Liza. What is this? Tanong ni EJ dahil nakabungad sa kanya ang mga maleta ni Liza. I'm leaving. Diretsong tugon ni Liza. Ngumisi naman si EJ. At ikaw pa talagang may ganang humiwalay ngayon, ha? Tanong naman muli ni EJ sa nobya. Alam ko na, EJ. Alam ko ng lahat. Kaya kong palampasin ang mga pananakit mo. Pero ang paggagamit mo sa akin at panluloko, hindi ko palalampasin. Kaya hindi ko na maaate mong makisama sa'yo. Umuurong na ako sa kasal. Akmang tatanggalin na ni Liza ang kanyang singsing sa kamay nang biglang hinablot ni EJ ang kanyang muka at mahigpit na hinawakan ito. Subukan mo lang natanggalin yung singsing na hawak mo, Liza. Sira ang buong buhay mo. Baka nakakalimutan mo. Hawak ko ang buong pagkatao mo. At ako lang nag-iingat ng sikreto mo. Gigil na gigil si EJ sa pagkakahawak sa mukha ni Liza. Nasasaktan ako, EJ. Ano ba? Angal naman ni Liza at itinapon siya ni EJ. If I know, malakas na ang loob mong makipaghiwalay kasi may ipinagmamalaki ka na. Singhal ni EJ. Huwag mo akong pagbibintangan dahil ikaw ang sinungaling. Manluloko. Nakausap ko kaninang babae mo at magkasama kayo. Umiiyak na depensa ni Liza. Eh ano naman kung may babae ako? Bakit? Malinis ka ba? Ngumisi muli si EJ. Pati sarili kong tiyuhin papatusin mo din? Sabagay, sanay ka din naman sa ganyang trabaho. Dagdag pa ni EJ. Hindi na nakayanan ni Liza ang pangangalipusta ni EJ kaya naman sinugod niya na at sinampal. Ngumisi lamang si EJ at hinaplos-haplos ang kanyang pisngi. Matapang ka na, sabit ni EJ sabay sinikmuraan si Liza. Dagis ni Liza at napaupo sa sahig sa sobrang sakit. Ayaw mo ba talagang pumunta ng ospital? Tanong na dito kay Liza habang ginagamot ang mga sugat ng kawawang dalaga. Oh, hindi na. Okay na ako. Supladang tugon ni Liza na sinubukang tumayo ngunit napaigtad sa sobrang sakit ng sikmura. Namimilipit sa sakit si Liza. Hey! Aligaga namang umalalay si Lito. Okay ka lang ba talaga? Dadalhin na kita sa ospital. Natataranta pang sabit nito.
Hindi. Itinulak ng bahagya ni Liza si Lito at naupo. Biglang nag-flashback ang kanyang nakaraan. Nakita niyang imahe ni Lito na bukal ang loob na tinulungan siya kahit hindi siya nito kilala. Ngayon ay kailangan niya ang binata. Ngunit ipinagtubuyan niya. Umupo rin si EJ at hinawakan muli ang mukha ni Liza nang may gigil. Akala mo ba wala akong alam? Akala mo ba't tanga ako katulad mo? Kitang-kita ko lahat. Galit na sabit ni EJ. Inilabas ito ang kanyang cellphone at naroon ang isang CCTV footage at bantay nga ni EJ si Liza the whole time. Dahil may maliit na camera pala ito sa phone ni Liza. Yan. Yan ang kababuyan niya. Mga walang hiya. Kaya wag mo kong mapaparatangan na sinungaling at manuloko dahil pareho lang tayo. Nanlalaki naman ang mga mata ni EJ habang kinakausap si Liza. Hindi ko yan pinagsisisihan. Mata sa mata namang tugon ni Liza habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Huwag mo akong susubukan, Liza. Kung alam mo mga kaya kong gawin. Subukan mo akong sawayin. Puputok lahat ng baho mo. At pati tong videong to, makikita ng buong mundo. Pagbabantaan ni EJ. Itinapon ni EJ ang mukha ni Liza at agad na tumayo. Walang papaalam na iniwan ng kawawang dalaga. Napahagulhol naman si Liza. Hindi niya alam kung paano ang gagawin. Sobra siyang nahihirapan sa sitwasyon niya kay EJ. Ngayon niya na-realize na tama pala si Lito. Lito, sabit ni Liza sabay kuha sa kanyang telepono. Tatawagan niya si Lito ngunit naalala ni Liza na nakakonect pala ang cellphone niya kay EJ kaya naman sinira niya ang cellphone niya. Yan ang bagay sa iyo, sabit ni Liza. Samantala ay chinek naman ni EJ ang monitor niya kay Liza. Wala na itong access. Naitapon na lamang ni EJ ang kanyang telepono sa galit. At dahil dito ay nakrak naman ang kanyang telepono. Sa kanya naalala na naroon palang video na pruweba ng panluloko sa kanya ni Liza at ni Lito. Kinuha niyang muli ang cellphone at sinubukan niyang buksan. Ngunit wala na. Blackout na ito. Sira na. Lalong nagwala si EJ at inihagis sa swimming pool ang kanyang cellphone. Sa kabilang banda ay swerte pa rin si Liza at Lito dahil nabawasan ang baraha ni EJ. Habang wala si EJ ay tumyempo si Liza upang umalis ng mansyon. Oras na para lumaban siya. Oras na para ipakita niyang kaya niyang protektahan ang kanyang anak at hindi na para itago pa. Itinuloy pa rin ni Liza ang pag-alis at una niyang pinuntahan ay si Lily. Itinakas niya ang anak niya. Pagkatapos ay hindi na siya nag-atubili pang humingi ng tulong kay Lito. Liza? Sabit ni Lito at nagulat dahil biglang pumunta si Liza sa kanya. Agad niyang pinapasok ang mag-ina sa kanyang kondo. Pinagpahinga na muna ni Liza ang anak na si Lily tsaka sila nag-usap ni Lito habang umiinom ng mainit na tsaa. Salamat dahil kahit pinagtabuyan kita at hindi ako naniwala sa'yo, eto ka pa rin at sandang tumulong. Sabit ni Liza. Ngumiti naman si Lito. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan ng anak ko. Nandito ako palagi. Kahit anong mangyari, Liza. Siya nga pala, kamusta na pala ang mother mo? Nasaan na siya ngayon? Dagdag na tanong pa nito. Wala na siya. Nung nagkakilala tayo, nung mismong taong din yon, nagkasakit siya at binawian na rin ang buhay. Sobrang hirap lang din sa akin kasi 3 buwan na pala ako nagdadalang taonan. As in wala akong kaalam-alam kaya ayun, naligaw ng landas. Tugon ni Liza na tila napapahiya ang boses. I'm sorry. Nagkibit balikat naman si Liza. Sa tagal ng panahon, dito ka pa rin nakatira. Nakakatawa pero
Pagpasok ko dito sa loob, bumabalik yung nakaraan. Yung unang araw na nakilala kita. Yung araw na tinulungan mo ko. Sambit nito. Yun ang dahilan kaya hindi ako lumipat ng kondo. Nandito pa rin ako dahil umaasa akong babalik ka. Sambit naman ni Lito at pinagbasta ng kagandahan ni Liza hanggang sa napansin niya ang pasa sa mukha nito. Anong nangyari? Sinaktan ka ba niya ulit? Galit na ang tono ng boses ni Lito. Hindi naman makapagsalita si Liza at nangingilid ng mga luhang nakatitig sa mga mata ni Lito. Nagkumos ang kamay ni Lito at niyakap si Liza. Hindi ka na niya masasaktan, Liza. Salamat. At kusa ka nang lumayo sa kanya. Pangako, hindi niya na kayo magagambala pa. Sambit ni Lito. Kinabukasan ay binulabog na si Liza at Lito ng isang balita. Liza Cuangco, ang sikat na modelo ng fiancé ng isa ring sikat na business tycoon na si EJ Delgado, ay may kumakalat na lumang litrato na nagpapatunay na dati ito nagtatrabaho sa isang bar. At EJ Delgado may isinuwalat. Sabit ng isang reporter sa balita na kasalukuyang pinapanood ni Liza at Lito. Totoo po ba na ang iyong tiyuhin na si Lito Delgado ay inahas sa inyong dapat na mapapangasawa na si Liza Cuangco? Tanong ng paparazzi kay EJ. Yes, it's true. At hindi na ako magtatago pa. One more thing, may anak sila. At itinago yun ni Liza for her career. How selfish. Pagdidian pa ni EJ. Pinotakte nga si Liza ng maraming kontrobersya, bad comments at negatibong impression sa kanya. Grabe naman yan. Ang sinungaling. Mukhang pera. Gold digger. Ambisyosa. Selfish na ina. Hinayaan ang anak para sa career at kasikatan? Hindi dapat iniidolo yung mga ganyan. Ilan lamang sa mga nababasa ni Liza mula sa social media account niya. Hinablot ni Lito ang hawak nitong laptop. Stop it. Hindi mo naman kailangang basahin pang mga sinasabi nila. Sabit ni Lito. Hindi ko piniling itago si Lily. Si EJ may kagustuhan nun, Lito. Maniwala ka. Umiiyak na sabit naman ni Liza. Hinawakan naman ni Lito ang kamay ni Liza. Alam ko, Liza, at naniniwala ako sa'yo. Tugon ni Lito. Pero sila, ang mga tao, paano ko mapapatunayan na wala akong intensyon na gawin yon? Paano ko malilinis ang pangalan ko, Lito? Umiiyak na sabit ni Liza. Liza, look. Malulusutan din natin to. Please, huwag ka nang umiyak. At mag-isip pa. Hindi ka pwedeng humarap kay Lily ng ganyan ka. Mamaya-maya, bababa na yun. Sa ngayon, kailangan na muna ninyong lumayo pansamantala. Nahihinuha kung susugurin tayo ng mga press dito sa kondo ko. At ayoko madamay ang anak natin sa isyong to. Sambit pa ni Lito. Nagpasya si Lito na lisanin na muna ang kanyang kondo kasama ang kanyang mag-ina. Lula ng isang magarang sasakyan at convoy, ang apat na mga sasakyan na nakasakay ang mga tauhan ay binaybay nila ang daan patungo sa mansyon ni Lito. Pagdating doon ay hindi naman maiwasan ni Liza na hindi mapanganga. Sa gate pa lamang ay manghang-mangha na si Liza sa laki nito. At habang papasok ng mansyon ay natatanaw na nila ang ektar-ektaryang lupain na nakadugtong sa mansyon ni Lito. Mga tauhang nakasuit na itim at mga magagarang sasakyan na nakahilera sa harapan ng malaking bahay. Pagbaba pa lamang nila ay nakasalubong na ang mga katulong sa kanila. Magandang umaga po. Bati ng mayordomo ni Lito. Daddy, ang ganda-ganda naman po dito. Amazed na amazed si Lily. Sa'yo lahat ang nakikita mo, anak. Sambit ni Lito sabay karga sa anak. Talaga po, Daddy? Yes, tugon naman ni Lito. Sobrang saya ng puso ni Liza habang pinagmamastan ang kanyang mag-ama. Laking pasasalamat niya dahil hindi sumuko si Lito sa kanya.
Sa kabila ng pag-iwas at pagtataboy niya kay Lito, ay narito pa rin ito at niyayakap silang mag-ina upang hindi sila mapahamak. Sa mansyon na muna sila naglagay habang mainit pa ang issue tungkol sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, Liza! Excited na tawag ni Lito. Oh, ano yun? Tugon naman ni Liza. All things are settled now. Sabit pa ni Lito. Anong settled? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Liza. Haharap tayo sa press. Tugon ni Lito. Ha? Pero bakit? Nagtataka pa rin si Liza. Kung kaya ni EJ na magpasabog ng issue tungkol sa atin, kaya din natin gawin yan. Madiing sabit ni Lito. Kinabukasan ay napatawag nga ng press con si Lito at isiniwalat niya lahat ng kagaguhang ginawa ni EJ. Kung paano nitong sinektan si Liza at dayain sa mga kinikita nito sa pagmomodelo. Malakas ang loob ni Lito dahil pinaghandaan niya talaga ang press con na ito. Tahimik lang siyang gumagalaw pero dahil sa kapangyarihan niya ay malinis niyang nagawa ang pagkuha ng mga ebidensya laban kay EJ. Totoo po bang sinasabi ng pamangkin ninyo na inagaw niyo ang kanyang fiancé na si Liza? Tanong ng isang reporter. Hindi naman makasagot si Lito. Bigla namang hinawakan ni Liza ang kamay ni Lito. Let me answer that question. Walang katotohanan na inagaw ako ni Lito. But yes, we admit. Kami na. And we started dating simula nang palagi niya akong pinababantayan kay Lito. And we just confirmed na gusto namin ng isa't isa nung nagpunta kami ng Paris. Sabit ni Liza at tumitig sa mga mata ni Lito. Kung nagawa man namin ni Lito na magkagustuhan ng lingid sa kaalaman ni EJ, lilinawin ko lang. Hindi na po talaga kami masaya ni EJ. At pakakasalan niya lang po ako para sa kapangyarihan. Dagdag pang pagsisiwalat ni Liza na ikinagulat ng lahat. Totoo bang may anak kayo? Tanong pa ng isang reporter. Yes, we have a child. And you will meet her soon. But not now. Ayoko magkaroon ng trauma ang bata. Si Lito na rin ang sumagot. Ngumiti sa kanya si Liza. Ngiting nagpapasalamat. Nang matapos na ang press con ay umuwi na kaagad sina Liza at Lito. At habang nasa parking lot sila ay hindi na nakatiis si Lito na magtanong. Totoo ba? Tanong ni Lito. Tumingin naman si Liza kay Lito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lito. Sa sulyap ni Liza ay tila inakit na naman siya ng mga mata nito at siniil ng halik si Liza. Hindi naman pumalag si Liza sa ginawang paghalik ni iyon ni Lito. Hinawakan pa niyang mukha ng binata at nakipagsabayan sa mga halik nito. Mahal kita, Liza. Pwede bang totohanin na natin to? Tanong ni Lito. Tumitig naman si Liza sa mga mata ni Lito at hinaplos ang pisngi nito. Mahal na mahal kita. Simula nang pinaramdam mo sa akin na nag-aalala ka sa akin nung mag-isa ako sa apartment ko noon. Sabit ni Liza at nagpa-flashback sa kanya yung nangyari nung nasa Paris sila. Lito, nagulat na lamang si Lito dahil sinalubong siya ng dalaga at niyakap ng mahigpit. Niyakap naman pabalik ni Lito si Liza. Takot na takot ako. Mabuti na lang at nandito ka na. Please, huwag mo na akong iiwan. Naiiyak na sabit ni Liza. Sariwang-sariwa kay Liza ang pangyayaring yon. Ngumiti naman si Lito at niyakap ng mahigpit si Liza. Hindi na kita pakakawalan pa. Hindi ko ipaparamdam sa'yo ang dinanas mo kay EJ. Mamahalin ko kayo ni Lily at aalagaan. Pangako ko yan. Sabit ni Lito at hinalikan sa noo si Liza na ngayon ay nobya niya na. Samantala, isa kang animal para manakit ng babae. Sugapa. Buwaya. Sinungaling. Manipulative. Sana'y bumagsak ang kumpanya mo. Hindi mo deserve ang yumaman kung kinukuha mo lang sa pandadaya.
Kalalaking tao, mapanlamang. Mga komentong nababasa ni EJ sa live interview ni Lito at Liza. Nagmumumos sa galit ang mga kamao ni EJ. Galit na galit ito sa mga pahayag ng dalawa sa press. Kaya naman sinugod ni EJ ang kanyang tiyuhin sa opisina nito. Gago ka! Dire-diretsang sinugod ni EJ si Lito at hinawakan nito sa kwelyo ng damit nito at akmang susuntukin. Tila hindi naman natitinag si Lito at nananatiling nakatitig lamang sa pamangkin. EJ! Awat ni Liza na biglang dumating. Pinitawan naman ni EJ si Lito at binalingan si Liza. Wow! Look who's here. The demure traitor and a cheater. Galit na singhal pa ni EJ. At ngayon pinagtatanggol mo ng lalaki mo? Nakangising sabit ni EJ sabay na pamewang. Anong pakiramdam na pinag-uusapan ng lahat? Sabit pa ni Lito. Ayos ka din, no, Lito? Or should I call you Tito Lito? Nakangising sabit naman ni Lito. You can call me anything you want, EJ. I am done with you. Pinutol ko na rin ang lahat ng connections and shares mo sa companies ko. At ayaw na kitang makita sa properties ko. Sabit ni Lito. Nanlaki naman ang mga mata ni EJ. You can't do this to me. Galit na sabit naman ni EJ. Lalo itong ikinagalit ni EJ dahil malaki na naging ambag ng mga investment ni Lito sa mga projects niya. Paano na ngayong wala na ni isang koneksyon ang kumpanya ni Lito sa kumpanya niya? I already did. Maangas na tugon ni Lito. Lalong umusok ang galit sa ilong ni EJ. Hindi na ito nagsalita pa at kusa nang lumabas ng opisina. Nagtingin na naman si Liza at Lito. Dire-diretso nang sumakay ng kanyang sasakyan si EJ at pinaghahampas ang manibela. Hindi! Sigaw nito sa loob ng sasakyan. Hindi ako makakapayag na basta na lang kayo magsasaya. Tandaan niyo ang araw na to. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Galit na sabit ni EJ sa kanyang sarili. Salamat dito. Salamat sa lahat-lahat. Sabit ni Liza na makaalis na si EJ. Lumapit ng bahagya si Lito kay Liza at hinawakan ang pisngi nito. Bumagsak ang kumpanya ni EJ at hindi na bumalik sa dating kasikatan si Liza. Hindi rin naman siya bumalik sa pagmomodelo dahil patuloy pa rin siyang binabatikos sa mga tao. Saan ba tayo pupunta, babe? Tanong ni Liza kay Lito habang nakapiring. Basta! Nakangiti namang tugon ni Lito. Saglit pa ay tinanggal na ni Liza ang kanyang piring at tumambad sa kanya ang isang malawak na rancho. Nakatayo sila sa isang harapan ng isang tiny cabin. Ano to, babe? Tanong ni Liza. These are all yours, sabit ni Lito. Seriously? Pero hindi mo naman kailangan gawin to, babe. Iyak tawang sabit ni Liza. Yeah? But I wanted to. Alam kong nalulungkot ka pa rin sa nangyari sa career mo. And I want you to know na hindi mo kailangang mangamba at mag-alala pa. I am here, babe. And I can provide all the things you needed. Lahat ng kailangan niyo ni Lily. At ito, para sa'yo lahat ng to. Para malibang ka at ikaw nang bahalang magpalago ng ransyong to. Ang mga hayop at tubigan, ikaw nang bahalang mamahala, babe, ha? I am not pushing you to do so pero alam kong hindi ka papayag ng basta na lang walang ginagawa. Naiintindihan mo naman ako, diba? Nakangiting sabit ni Lito. Napaluha naman si Liza. Babe naman, pinapaiyak mo ako eh. Sabit ni Liza habang umiiyak. Umiiyak sa tuwa si Liza. Why? Please don't cry, babe. I want you to be happy. At gagawin ko lahat para mapasaya ka. Sabit ni Lito. I am sobrang happy. Sabit naman ni Liza sa bayakap kay Lito. I love you so much. Dagdag pa nito. I love you too. I love you the most.
Tugon naman ni Lito sabay halik at niyakap ng mahigpit si Liza. Madalas si Liza sa rancho sa tuwing busy si Lito sa kanyang mga appointments. Kasama niya palagi ang anak na si Lily. Ang hindi nila alam ay minamatsaga na pala sila ni EJ. Hanggang isang araw, wow, ang presko naman dito. Samit ni EJ na bigla na lamang dumating sa rancho. Ang laking takot ni Liza dahil nagkataong wala silang kasamang tauhan ni Lito. Kinuha niya kaagad ang anak na si Lily at pinapasok sa loob ng cabin. Oh, bakit nilalayo mo ang bata? Hindi naman ako nangangain eh. Akala ko ba matapang ka? Bakit parang ngayon yata takot na takot ka? Ngumisi si EJ. Anong kailangan mo, EJ? Hindi ka dapat narito ah. Sabit ni Liza. And why not? Masama bang dalawin ang ex ko? At sige nga, bakit nga ba ako narito? Nag-isip naman si EJ. Ah, alam ko na. Para maningil. Sabit pa nito. Kumunot naman ang noon ni Liza. Anong maningil ang sinasabi mo? Natataranta na si Liza habang nakikipag-usap kay EJ. Tinatawagan niya naman si Lito. Mabuti na lamang at sinagot agad ni Lito ang tawag. Hello babe? Sabit ni Lito. Bakit? Nakalimutan niyo na bang utang niyo sa akin? Nagpahinga lang ako pero oras na para maningil. At hindi mo magugustuhan kung hindi niyo ako mababayaran. Sabit ni EJ. Rinig na rinig ni Lito ang sinabi ni EJ sa kabilang linya. EJ? Ano ginagawa ni EJ sa rancho? Sabit ni Lito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinancel niya ng kanyang sunod na appointment at pinuntahan na ang kanyang mag-ina. Nanahimik na kami, EJ. Bakit hindi mo na lang papatahimikin din ang sarili mo? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Naiinis na tanong ni Liza. Huwag mo nga akong yabangan, Liza. Talaga ba nakalimutan mo na kung paano kita kinupkop at pinalamon on? Wala kang utang na loob ba? Akmang sasampalin ni EJ si Liza ngunit hinablot siya ni Lito at tinawakan sa kwelyo ng damit nito katulad ng ginawa sa kanya noon. Subukan mo lang nasaktan si Liza at ako makakatapat mo. Sabit ni Lito. Ngumisi naman si EJ. Tumawa ito ng mapang-asar. What the? Dati-rati tayo magkasangga Lito pero ngayon tingnan mo. Ngayon nagkakaganyan ka na dahil lang sa babaeng yan? Akong kamag-anak mo dito. Galit na umiiyak si EJ. Nagbuntong hininga si Lito. Ikaw ang pumili na kung anong buhay mo ngayon, EJ. Kung anong nakikita mo sa amin ngayon ni Liza, yun ay dahil hindi mo siya iningatan. At isa pa, mas nauna naman niya ako nakilala. At may anak kami. Bakit ba hindi ka na lang maging masaya para sa amin? Para sa akin. Naging mabuti akong tito. Kapatid at parang tatay sa'yo. Para makamit mo kung ano man ang meron ako. Pero lahat sinayang mo. Dahil kinain ka ng ambisyon mo at kapangyarihan. Pero nandito pa rin ako para sa'yo. Pero sana natuto ka na. Sabit ni Lito. Napaluhan naman si Liza sa mga sinabi ni Lito. Umiling-iling naman si EJ. Walang pwedeng maging masaya. Sabit ni EJ at inilabas ang isang baril sa loob ng kanyang suit. Hawak lamang ito ni EJ at nag-iisip kung anong gagawin. EJ, please calm down. Pwede naman nating pag-usapan to. Naaligagang sabit ni Lito at hinarangan si Liza. Umiling-iling pa rin si EJ at umiiyak na tila nawawala na sa sarili. Nawala na sa akin ang lahat. Pinagkaitan na ako ng mundo. Wala na lahat ng pinaghirapan ko. Umiiyak na sabit ni EJ. Napabuntong hininga si Lito. EJ, look at me. I can help you, okay? Huwag ganito, mag-usap tayo ulit. Pwede naman nating ibalik sa dati ang lahat. Magkapatawaran tayo. Wala namang may gustong magkaganito ka. Lahat ng bagay may pag-asa pa. At alam kong meron ka nun.
Kaya pakiusap, ibaba mo na yan. Please. Nagmamakaawa si Lito. Tila wala namang nakikinig si EJ at akmang itinatapat pang baril sa sentido nito. Lalo namang nataranta si Lito at Liza. EJ, please! Umiiyak na awat ni Liza. Tumitig lang si EJ sa kanila. EJ, I will help you para mabawi ang lahat ng nawala sa'yo. And that's a promise. But please put the gun down. Please. Patuloy na nakikiusap si Lito. Natauhan naman si EJ at nahimasmasan. Itinapon nito bigla ang baril at agad naman siyang niyakap ni Lito. I'm sorry. Patuloy na umiiyak si EJ habang mahigpit na nakayakap kay Lito. Yeah, everything's fine now. It's okay now. Hinapuha po pang tugon ni Lito habang yakap si EJ at tinapik-tapik sa likuran nito. Napagpasyahang pumasok na muna ni EJ sa rehab. Umamin na kasi ito kay Lito na nalulung siya sa alak at ipinagbabawal na gamot. Ganon din ang mga illegal na sugal kaya naman sobra siyang nalugmok sa hirap. Salamat Lito. Salamat din Liza sa pangalawang pagkakataon nito. Sabit ni EJ nang inihatid siya ng magkasintahan. Basta magpagaling ka ha. At hihintayin namin ang pagbabalik mo. Marami pang projects na naghihintay sa'yo na pagpapartneran natin. Nakangiti sambit ni Lito upang lakasan ng loob si EJ. Salamat bro. Nakangiting tugon naman ni EJ at yumakap ito kay Lito. Sinilayan naman niya si Liza at ngumiti na magiliw dito. Saglit pa ay pumasok na sa loob si EJ at umuwi na rin kaagad si Liza at Lito. Habang nasa daan ay hinawakan ni Lito ang kamay ni Liza ng mahigpit. May magandang grotto malapit dito. Punta tayo doon, okay lang ba? Tanong ni Lito. Oo ba? Bihira na rin ako makapagsimba pero sige, daan tayo doon. Tugon naman ni Liza. Sinabihan ni Lito ang kanilang driver na idaan sa grotto ang sasakyan at doon nga sila nagtungo. Wow, ang ganda naman dito. Sana naisama natin si Lilia, no? Sabit ni Liza habang namumungay ang mga mata at pinagmamasdan ng paligid mula sa tuktok ng grotto. Samantala, hindi naman nagsasalita si Lito dahil nasa likod na siya ni Liza. Nakaluhod at hawak ang singsing. Hinihintay na lamang niya na tumingin si Liza. Babe? Tawag naman ni Liza dahil naramdaman niyang tahimik si Lito. At sa kanyang paglingon, ikaw ang unang halik. Unang yakap at unang haplos. Sinabi ko na sa sarili ko na ikaw na ang una't huli. Natakasan mo man ako noon. Ngayon, sisiguraduhin ko nang hindi na kita pakakawalan pa. Kaya hayaan mo sana akong isuot ko ang singsing na ito sa daliri mo para makampante na ako na hindi mo na ako iiwan muli. Hindi sa nagdududa ako sa pagmamahal mo sa akin ha. Pero gusto ko malaman mo na natatakot ako mawala ka sa buhay ko. Kayo ni Lily ang buhay ko. At sa inyo lamang tatakbo ang mundo ko. Kailangan kita hanggang sa huling hininga ng buhay ko. At mamahalin ko kayo hanggang sa kabilang buhay. Please be my forever. Liza Cuangco. Sambit ni Lito. Napahawak naman si Liza sa kanyang bibig at dumiretsyong pumatak ang mga luha. Hindi siya makapaniwala na nagpo-propose na si Lito sa kanya. Umiiyak na tumugon naman si Liza ng yes. Isinuot na ni Lito ang singsing ni Liza at siniil ito ng halik. Halik na punong-puno ng kasiyahan. I love you so much, Liza. Thank you for coming into my life. Maluhaluhang sambit ni Lito. Cause you deserve all the love. I love you so much. Tugon naman ni Liza. Nagyakapan sila ng mahigpit at muling naglapat ang mga labi. Naikasal na si Liza at Lito ng sunod na taon pagkatapos mag-propose ni Lito. Pagkatapos ng halos 5 taon ay nakalaya na rin si EJ. It's nice to see you again, bro. Sambit ni Lito nang salubungin nila si EJ.
Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni EJ na makitang muli si Lito. It's nice to be out again and be your partner. Thank you, Lord. Thank you, bro. Sabit pa ni EJ. Ang laki na ng pinagbago talagang ni EJ na kasama ni Lito. Bumawi ito sa lahat ng kasalanan niya sa mag-asawa at ipinakita ni EJ na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Liza at Lito. Bumalik sa dating sigla niya si EJ at nabuhay ang kanyang naluging kumpanya sa tulong ni Lito. Walang katapusang pasasalamat, bro. Hindi ko alam kung paano makakabayad sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Kahit na, may sasabihin pa sana si EJ. Kalimutan na natin yon, EJ. Tulad ng pinangako ko sa'yo noon, tutulungan kita makabangon muli. I'm still your family. And we will always be. Pagputol ni Lito sa sasabihin sana ni EJ. I'm forever thankful, bro. Ang tanging tugon na lang ni EJ. Napakasarap nga na maisipin na may isang taong tanggap at mahal ka sa kahit ano pa man ang naging nakaraan mo sa buhay. Isang tao na hindi ka susukuan sa kabila ng pagtataboy mo sa kanya at pag-iwas. Isang tao na nariyan para sa'yo at iparamdam na kamahal-mahal ka at dapat alagaan. Halintulad ng kwento ni Liza at Lito na naging mapusok sa unang pagkikita, nagkahiwalay ngunit tadhana pa rin ang nagtagpo. Patunay lamang na meron pa rin isang katulad ni Lito na handang maghintay at magtiis para sa minamahal. Hindi niya sinukuan si Liza dahil alam niya sa puso niyang kailangan siya ni Liza sa kabila ng mga pagtataboy sa kanya nito. Naniwala si Lito na matibay na pagmamahal niya para kay Liza. Kaya hindi siya nawawala ng pag-asa na makukuha niyang muli ang loob ni Liza. Si Liza naman na nawalan na rin ng pag-asa sa buhay, inakala niyang wala nang magmamahal sa kanya ng totoo, kaya naman kinulong na lang ang sarili sa piling ni EJ na bandang huli ay napatunayan naman niyang niloloko lang pala siya. Ipinakita ni Liza kung paano maging matapang sa kabila ng mga panghahamak ni EJ at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naging mababa man ang tingin sa kanya ng mga tao, ay hindi pa rin nagpatalo sa hamon ng buhay si Liza. Mabuti na lamang at dumating muli sa buhay niya si Lito. Si Lito na ipinaramdam sa kanya ang tunay na pagmamahal. Walang panlalamang at walang hinihinging kapalit, walang panunumbat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dagis ng kawawang si Liza.